In 1993, there was a pearl born in the beautiful island of Palawan. Living rich with a resort, yacht, a golf course, and luxury cars in the backyard of our mansion. We were one of the most prominent families back then. At the age of 3, my parents died and my life has never been the same again. Life twisted, left with hopes in my heart for a bright future, and trust from above that everything has a purpose. Life was blurry until Global came, a God-given opportunity. You know, negativity never came in. I am so positive, and I knew in my heart that this is it. This is really it. The answer to all my prayers. I started doing the business at 19. First car at 20, first million at 21, sports car at 22, global ambassador at 23 years old. I only live once, so I'll make sure it's worth every second. All this time keeps fading, feeling trapped inside. So afraid of the darkness talking in my mind. It's been a long time coming, but it wasn't for nothing. So I'm searching for something, and down on my knees in the dust, I scream from the top of my lungs. Higher ground, yeah, I just wanna feel alive deep in my bones.
Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening nga pala sa ating lahat. And congratulations nga pala sa nandito sa ating Module 1 natin ngayong gabi. Ayun, shout out sa mga ka-business partner natin Yes. dyan, local and international, no? Shout out sa mga OFW business partner natin, no? And shout out din sa mga business partner natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Yes. And actually, bago tayo mag-start, and pwede ba kami magpapakilala sa inyo? And baka isipin nyo kami yung speaker for tonight. And actually, hindi kami yung speaker. Kami na yung magpapakilala sa speaker at magbibigay kami ng kunting house rules sa ating lahat. Yan. So Yes, partner, okay. ayun po saan mo na napakilala yung sarili mo. Yes, ayun. Ako muna, partner. Yes, partner. Hello everyone, I am Coach John Terence Lingaya and I'm from Iloilo City. No, yung background natin dati is dati tayong former security guard na working student sa college. Natulungan din tayo ng PAS online system community partner na nagbago yung buhay natin. Yan. Wow, grabe. And by the way, bago tayo mag-start, magpakilala muna ako. Sa hindi nakakilala, ako nga pala si Coach G. Brian Jana. I am 19 years old from Balay City, Bukidnon. And actually, ang background ko rin pala before, isa na pala tayong gasoline boy. Isa tayo sa natulungan na nabago yung buhay dahil sa opportunity natin na ginagawa natin ito yung PAS online system. And partner, kung sino yung gustong papa-shoutout dyan, comment na kayo dyan na saang location kayo at sino yung pala yung sponsor mo, yung nag-endorse sa'yo dito. Yan. Yan, comment ka na dyan ng loud and clear kung naririnig nyo kami. Oo, comment ka pala ng loud and clear kung naklaro nyo ba yung boses namin. Yan, nakapagkapi na ba yung lahat? Di ba? Para hindi tayo antokin sa ibabagsak ng ating speaker ngayon, no? Na napaka-importanting mga training natin for Module 1B. Yes. Ito, sabi pala ni Coach Mark John Silibaga, loud and clear daw. Ayan. Sabi ni Angela. Sino ba? Sabi ni Coach Mian, loud and clear daw. Ayan. So madami talaga tayo ngayong gabi. Yes, hindi namin isa-isa lahat, no? Shout out na lang sa mga nandito ngayon sa Module 1B training natin ngayong gabi. Yes. And actually, ang part lang pa lang namin yung gabi is like, mabibigay kami ng house rules and ipakalalan din yung speaker natin yung gabi. And actually, ibibigay ko yung unang house rules natin. And ito talaga yung pinaka-importante para nung nandito ka na sa training natin. And ang pinakauna natin na house rules is mas mabuti nasa tahimik ka na lugar. And para makafocus ka or kung meron kang headset, gamitin mo yung headset mo para mas maklaro mo yung training mo. Kasi sobrang ganda ng training na ibabagsak ng speaker natin ngayong gabi. Yan. Ayan. Number 2 na house rules natin, no? Dapat meron kang notebook at ballpen dyan para makapag-take note ka para hindi mo ma-miss lahat ng mga
tinuturo ng ating speaker ngayon kasi ang tinuturo ng ating speaker Yes. ngayon napaka-importante sa negosyo natin. Kasi kapag walang training, no, pag hindi ka gumaling dito sa PAS online system, no, sa mga training natin, hindi ka rin kikita. Kaya napaka-importante ng mga training natin dito. And itong first step mo, training basic po to. Yes. And kailangan mag-take note ka talaga. Take note. Ito, importante talaga yung take note. And ito, number 3 is, sabi nga nila daw na kung gusto mo din yumaman at bago yung buhay mo, at sa simpleng pag-open cam daw, yun talaga yung pinakauna. So sa mga hindi nag-open cam, nag-off cam pa, mag-open cam na kayo. And ito pa, and mas mabuti na bawal muna tayong nakahiga, mas mabuti na nakaupo ka ng maayos para hindi ka makatulog. Baka pagising mo tapos na yung training natin. Ayan, ang pupogit, ang gaganda na pala ng mga nandito sa training natin. Oo. Yes, ang gaganda at mga popogi ng mga part ng system natin, no? Ng PAS online system, grabe. Yes. And actually, partner, ang balita ko, partner, yung speaker natin ngayong gabi, hindi to basta-basta. Yes, partner, ang balita ko, grabe. Grabe din yung pinagdaanan sa buhay. Yes. Ating galing din sa hirap at nagsumikap. And right now, di ba? Natupad lahat ng mga pangarap niya sa buhay, partner. Grabe. Dating, trabaho lang pa niya, dati lang siyang nagtatrabaho sa water refilling station. Yes, partner. And balita ko din, partner, dati siyang nagbebenta ng bag or online seller, di ba? Oo. And sa mga merong online seller dito, same kayo ng background speaker natin gabi. And ngayon, isa lang naman siyang Millionaire Circle, Global Ambassador, Facebook and TikTok influencer. yan, in-car achiever. Please help me welcome the one and only founder ng PAS Online System, Mentor J. Mark Kinsey. Take away, man. Yan, hello. Yan, so, shout out po sa ating lahat dyan. Siyempre, no, kasama natin ngayon yung dalawang pogi na nag-intro sa atin ngayon. Si Coach J. Brian and of course, Coach, ayan, John Terence Lingaya. Ayan, no? So, ready na ba kayo? Ayan, so congratulations po sa lahat ng mga qualifiers na nandito ngayon. Kasi nga po, lahat po na nag-start dito is first timer din po lahat. So, tulad sa inyo. So, comment po dyan yung mga first time na nag-start dito sa ating PAS online system. Ayan, comment po dyan ng number 1. Ayan, sa mga first timer po umattend ang ating Google One Week. Ayan. Natin yung ayan, so ready ka na ba? Ayan. So anyway, my name is Mentor J. Mark Kinsey. So halos lahat po nakita na po sa akin. So sino yung qualifiers natin ngayon for Module 1B? Ayan. Alam ko yung iba dito naka-attend na po last time. And ngayon, sino yung first timer and naka-live po tayo ngayon sa Facebook? Ayan. So anyway, excited ako kasi yung topic natin ngayon is realization kung paano din po ako nag-start dito, paano nabago yung buhay ko. And napaka-importante po kasi yun nga, sin-explain ko kahapon, yung training is the backbone para mas lalalim yung paniwala mo sa sarili mo na kaya mo talaga maging successful. Ang tanong, naniniwala ka ba sa sarili mo na kaya mo maging successful? Ang tanong dyan, naniniwala ka ba? Ayan, type yes. Kung parang uso lang sa ano, type yes kung ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo na one day magiging successful ka. Hindi man agad-agad, importante, ngayon pa lang, naniniwala ka na sa sarili mo na kaya mo. Ayan. Ayan, nakikita natin dito. So,
Ayan, comment nyo din po ang pangalan ng yung mga endorser para maano po kayo. Ayan, para ma-shoutout po kayo ng mga admin natin. Ayan, ano po ng pangalan ng yung mga endorser. Ayan, type nyo lang po natin dyan. Ayan. So, yan, start na po tayo. Ayan, so focus muna. Sabi nga kanina na mas maganda, huwag kayo sa area na maingay. So, syempre, doon kayo sa area na hindi kayo madidistract kasi sayang yung time na nilalaan mo kung madidistract ka. Ayan, madidistract, I mean, may maingay or syempre mahina yung signal. No, baka hindi mo maabutan lahat. No, so start po tayo, mag-share screen lang po ako. Ayan, saan yung share screen natin dito? Ayan, so saglit lang po tayo pero sulit po yung topic natin kasi nga almost 100 to 200 katao na po yung natulungan natin 3 months ago, no? 3 months ago sa module 1B natin, no? So tulad din siya sa inyo na naghaw lang din and syempre ginawa ng paraan at sineryoso. So dito, kung sa baga sa lahat po ng bagay, kailangan pag gusto mo ng seryosong result, kailangan seryosohin mo din, no? Parang pag-ibig, di ba? Ayan, so exclusive training for module 1B, no? So pwede na po i-screenshot pero bawal niyo po i-post sa public kasi nga exclusive lang po ito sa mga qualifiers na tulad sa'yo na pwedeng makapanood ng module 1B. Ayan, no? So update ko lang po, bawal tayo mag-drawing sa Zoom, ha? Ayan, at least may usapan tayo para hindi tayo ma-distract din, no? So module 1B training. Ayan, so why we do need easy home-based business and what are advantage, no? Bakit nga ba advantage pag nasa online or home-based ka? So, karamihan po ngayon, gumagamit po talaga ng social media or cellphone, no? So, tulad sa atin dati na kahit nandyan lang tayo sa, kahit hindi tayo pwedeng hindi lumabas sa bahay kasi nga, nakasanayan natin. Pero ngayon, yung generation ngayon is halos po nasa cellphone na, no? Halos na kahit walang barkada, hindi gumagala, importante may cellphone tsaka load at wifi, no? Isa ka din ba dyan, no? So, practical na pag-uusapan sa panahon ng new normal. Ano nga ba yung new normal ngayon? Ibig sabihin, karamihan po nasa social media na po. Ayan, so, bakit kailangan mo mag-easy business online ASAP? Ayan, no? Ayan. Ayan, so may trabaho. Sino yung may trabaho dito pero laging kinakapos? Ayan, sino yung 1 year ka na nagtatrabaho, 2 years, 3 years, 5 years ka na nagtatrabaho pero bakit kapos pa din? Ayan, sino yon? Sino yon? Ayan, meron ba dyan na 5 years nang nagtatrabaho pero bakit kapos? Bakit hirap pa rin makaipon? Ayan, huwag ka mahiya mag-comment. No? So, bakit nga ba? Ano nga ba yung mga reason? Baka para ba nagtataka ka, ang sipag-sipag mo sa trabaho, lagi kang nag-o-overtime, pero bakit walang natitira? Ayan, so ito po 'yun, no? So meron tayong tinatawag na financial drum. So ito po, dito po talaga ako na-excite. Dito ko na-realize nung nag-start po ako na itong tinatawag natin na financial drum, no? So financial drum natin, meron tayong tinatawag na parang kung sahod natin, yung balde, yan po yung, bali, dyan po yun pumapasok yung, ano natin, lahat ng sahod. No, so, number 1, income salary. No, so, kung sa example, kumikita ka ng 10,000 a month or sumasahod ka ng 500 a day. No, so, financial drum natin, tignan muna natin yan, no? So, sino yung sumasahod dito ng at least minimum, no? For example, 537 minimum salary every day. So, kung in 1 month, meron kang 4 na day off every week. Every week, meron kang isang day off. In 1 month, meron 4 days. So, 26 days ka lang pumapasok. Ang total salary mo is 13,962. Ayan, no? So, pero, yun nga sahod mo, sino yung may expenses? So, lahat po tayo na nandito,
merong tinatawag na expenses. Ayan. Familiar ba yung expenses? Siyempre, expenses natin yan, no? Number 1, ano yung unang expenses? Pagkain. Kung single ka, lagay natin every meal, 50 pesos. So, 150 a day. So, ang total of 1 month is 4,500 kung 3 times a day ka kumakain. Ayan, no? 4,500, no? Single ka pa, paano kung may pamilya ka, no? So, 3,000, paano kung nagre-rent ka pa ng kwarto? Sino yung mga nag-rent dito? Like boarding house, pad, apartment, or bahay? Yan, comment mo nga dyan kung magkano yung rent mo a month. Ito yung 3,000, sobrang baba na po yan na rent. Ayan. No, so eto pa, electricity, no? Siyempre, kung malaki kuryente mo, lagay na lang natin 1,500 a day, a month kasi nga meron ka pang tinatawag natin diyan na mga appliances. Ayan. Eto pa, next natin. No? So, bill mo sa tubig 500, naglo-load ka pa data and SSS Pag-ibig mo ba, kakaltasan yan 700 a month. Personal hygiene mo pa, shampoo, sabon, syempre naliligo ka eh, no? So pamasahe mo pa every month. Everyday ka na mamasahe. Ang pamasahe mo total in 1 month, lagay na lang natin 2,100. Lifestyle mo pa. Imagine mo, yung total expenses mo 13,800. Pero yung sahod mo na 13,062, pero yung natira sa'yo, 162 pesos na lang. Ngayon, ang tanong, paano natin makukuha yung pangarap natin kung ganyan lang kaliit? Paano tayo makakaipon ng malaki kung ganyan kaliit yung natitira na income natin, no? So, lalo na, syempre, kung may ka-date ka, alam nga naman na yung ka-date mo, syempre, gagala din tayo minsan. And ito yung pinaka-worst, bumibili pa tayo ng mga damit, sapatos, and ito yon emergency. Paano kung wala kang ipon tapos may emergency sa pamilya mo? Ano yung una mong gagawin? Ito, tanong. Ano yung gagawin mo pag nagkaroon ng emergency tapos wala kang ipon? Wala kang savings? Sige, pagalingan tayo ng sagot. Yan. Ito, maraming na. Yan, sabi pinakauna dito, mangutang. Manghiram sa kapitbahay. Now, imagine, ganyan po ka importante, lalo na pag wala kang financial, minsan wala pa tayo agad-agad malalapitan, no? So, eto pa, meron pa tayong tinatawag na mga loan. Ayan, no? So, eto nga, salary is never enough, no? So, hindi nga kasya talaga. Baka isa ka din tulad sa akin dati na pumapasok sa trabaho, pero parang ayaw ko na, pero pagod na ako, pero parang kailangan ko pa rin magtrabaho kasi nga wala akong ibang source of income, no? So, sabi nga dito their salary, why you are not growing? Di ba? So, si salary sobrang liit, pero si fuel, si pagkain, si rent sobrang taas. Talagang mapapaiyak ka na lang talaga pag tinignan mo yung wallet mo no? So, ito nga, sobrang daming bayarin. Every month ka kinakamusta ni Judith tsaka Juna. Sino yung familiar dito ni Judith? Judith sa kuryente. Nag-Juna yung tubig mo, di ba? Yung mga loan mo, no? So, sino ba naman yung hindi may stress? May stress ka talaga, no? So, imagine mo, sa kaka-compute mo, mas marami pa yung resibo kumpara sa naiipon mo. Until now, may mga utang ka pa. Mas marami yung payslip. No? And ano nga ba yung nangyari? No? So imagine mo, we spend so much. Ito, isa din to sa pinaka-sample natin. Akala ng karamihan, pag nag-apply ka ng trabaho, walang requirements or walang puhunan. Ito, pag nag-aral ka, may tinatawag na tuition fee kung college ka, books pa, boarding house, pamasahe, project pa, thesis mo pa, school supplies, allowance, school activities, gimmick in love life, lalo na yung love life. Kahit wala kang pera, pag love life ka na, kailangan may dala ka talagang pera kahit papano pamasahe pang date man lang. So, ibig sabihin, lahat po ng yan, gumagastos ka po ng pera. Nagets niyo po ba? Ayan. So, next natin, not to mention the massive effort and time you spend. Hindi pa kasama yan. Imagine mo, 6 years ka sa elementary, 4 years ka sa junior high,
2 years ka sa senior high, 4 to 5 years ka sa college, plus nag-masteral ka pa. Lagay natin for 17 years ka nag-aral. No? Bonus na po yan kung nakagraduate ka ngayon, no? Kung itotal natin, magkano ba ang gastos mo or ng magulang mo sa iyong pagpapaaral or kung ikaw mismo nagpaaral sa sarili mo. Ang tawag sa gastos na yon ay puhunan. Akala ng iba na pag nag-apply ka ng magandang trabaho, walang puhunan. No, namumuhunan ka. Siyempre, pinaka-requirement dyan, kailangan graduate ka. Ayan, gets niyo po ba? Ayan, no? So, ito na nga, when you finally graduate and excited, no? Excited na excited ka. Pero ito yung nangyari, no? No jobs available. Kahit mag-post ka ngayon sa timeline mo, ang dami ngayon nag-graduate, walang trabaho. O baka may kapatid ka or kapitbahay ka dyan, no? Na talagang grabe ang sipag, hinandaan, pero nung after na mag-apply na ng trabaho, walang available na job, no? Naghahanap pa, and ito yung reality, kailangan ng trabaho para makatulong sa parents. Ayan, no? Kaya ito, dahil walang mahanap na trabaho na connected sa course na, yung ginawa, kaya yung inaasam na dream job mo, naging kahit anong trabaho na lang basta may trabaho. Ayan, sino yung dyan? Sino yung familiar na hindi naman talaga yan yung course niya ngayon, pero iba yung trabaho niya, talagang ang layo sa course niya. Sinong relate dyan? No? Eto, no? So kung hindi ka mag-a-adapt sa online, eto, no? Adapt the fast-changing digital era online. So ibig sabihin po, nakikita niyo po dito sa ating cart na ang dami ngayon, imagine mo, TV, no? Bibili ka ng TV, mabibili mo na sa online. Bibili ka ng damit, nasa online na. Bibili ka ng pagkain, nasa online na. Mag-grab ka, nasa online na din. No? Maghahanap ka ng love life, nasa online na. So, ibig sabihin, halos lahat nasa online na. No? So, ibig sabihin, matagal ka nang gumagamit sa social media, hindi mo lang alam paano siya pagkakakitaan. No? Now, mentor, paano kung naging part na ako ng fast online system? Ano yung mga magiging gagawin ko para pwede akong kumita sa social media account ko? Number 1, advertise or endorse. No? So, comment ka nga dyan ng advertise. Ayan, comment ka nga dyan. Kapit tayo. Now, alam mo ba na matagal ka na nag-advertise? Sino yung nakapag-try dito na ang tawag doon is pumunta sa isang coffee shop na napakaganda? Sino yung nakatry? Tapos nag-selfie ka doon at nag-post ka sa timeline mo. Sino yon? Sino yon? Sino nakatry na pumunta sa magandang lugar, nag-selfie, nag-picture-picture, tapos pinost sa timeline? Sino yung nakatry? Sino nakatry? Yan, sabi dito, siya daw. Now, imagine mo, ibig sabihin, nagpicture ka sa isang magandang lugar sa pinuntahan mo, pinost mo sa timeline mo, nagtanong yung mga kaibigan mo, saan yan? Bago ba yan dito sa lugar natin? Saan yan? Gusto ko din puntahan yan. Ibig sabihin, hindi ikaw, nagpicture ka lang, nagpost ka lang, pagkakita nila, pinuntahan nila yung lugar na yon. Yung kumita, yung lugar. Pero ikaw yung nag-advertise. Pero kumita ka ba na ikaw nag-advertise? Kumita ka hindi? Malamang hindi. Pero dahil sa kaka-post mo, dahil nagustuhan mo yung lugar, lalong dumadami yung customer nila dahil sa pag-advertise mo online. Diba? Ganun sa kaganda. So dito, magiging advertiser or endorser ka din. No? Ano yung qualification? Number 1, kailangan may Facebook ka. O lahat ba na nakapag-module 1 kahapon, may Facebook na ba? Ayan, sino yung nakapag-create na ng Facebook? Kasi isa yun sa requirement. Number 2, kailangan may messenger ka, ha? Hindi pwede na FB Lite, kailangan Facebook talaga. No, number 2, merong messenger, ha? Kailangan may messenger. Number 3, updated phone or Android phone, no? So, sir, baka kailangan talaga na naka-iPhone. Hindi. Kahit basta updated yung phone mo or smartphone, basta Android din, no? So, ano pa, no? Kailangan may data o Wi-Fi ka since yung ginagawa natin na system is online. So, ibig sabihin, kailangan may data
o wifi ka, no? Next, kaya mo ba bigyan ng 2 to 3 hours a day or 1 hour a day dito, no? Now, next, can render part-time o full-time. So, ibig sabihin, pwede ka mag-part-time habang nagtatrabaho ka. Pwede mo rin i-full-time na nasa bahay ka lang. Na 24/7, ito lang yung ginagawa mo. No? So, ibig sabihin, pwede ito sa lahat. Student, employee, self-employed, businessman, professional, OFW, or mga tambay. No? And ano yung market natin? We have two markets, local and international yung market natin. So, imagine mo, sa Pilipinas, everyday meron nag-18 years old. Everyday may pinapanganak. Everyday, di ba, may nagbo-birthday. Di ba? Lalo na po, meron tayong mga branches sa international kasi nga worldwide po tayo. Ayan, no? Now, ito yung advantage. Ito, isa sa mga naging part ng system natin, isa sa mga public servant natin, ito si John Mark, no? Kumita lang naman ng 42,800 in 1 week part-time. Ibig sabihin, hindi nila iniwan yung career nila. Ito naman, no? Si Jaymar Montaño, no? Na kumita lang naman ng 42,800 in 1 week part-time. No? Iba't iba po yung career nila. Pero tignan mo yung kinita nila. No? Next, ito naman si Justin Joyce na isang alam ko baka isa ka din sa naka-follow nito. Si Justin Joyce merong 5.9 million followers. Naging part po yan ng system natin. Kumikita po yan. Ito kakaano lang na 1 week income niya is 31,700. Malaking tulong na ba as a part-timer tulad sa'yo na kumita ka ng 31,700 in 1 week? Yes, sobrang laki na po niyan. Ito si Kate, no? Isa sa mga TikTok influencer and vlogger, pero tignan mo ngayon, naging part ng system natin dito sa empowered consumerism, no? And isa hindi lang po yun, imagine mo, nasa Mindanao lang po ako, pero may isa tayong client na nag-inquire, na nag-how, na from Japan. Ito naman si Coach Jovelyn Incarges. Habang nasa job, actually, factory worker po siya doon. Ginagawa part-time, binibigyan lang to ng 1 to 2 hours a day, pero kumita po siya ng 15,000 in 1 week. 15,000 in 1 week. Through online, hindi kami magkakilala personally, nag-inquire lang din dito kung paano daw kumita dito sa system natin. Nung nag-how, sinimulan, ginawa ng paraan, naging part ng system, ngayon nag-i-enjoy po siya sa income po niya. No? Next, ito pa, isa sa mga business partner natin dito na nakasama nag full-time, no? Sino yung familiar ni Coach Philgeri at Chacoso, no? Na matagal na din po siya nagtatrabaho bilang sa motor trade po. Sino yung mga nakautang ng motor? Ayan, nakakuha ng motor sa motor trade. Isa po dyan sa mga nag-a-assist sa inyo. Pero tignan mo naman, no? Nakita yung opportunity natin kasi sabi niya, Sir, 5 years na po ako sa trabaho ko, wala pa rin nangyari. And sinubukan yung opportunity na to. Unang income, kumita po siya ng almost 5,000. Nag-decide, full-time yung business. Kumita in 1 month, 61,000. Part-time. Yung 6 months na kikitain niya, kinita lang niya dito, 1 month. Ano na yung nasave niya? Time. Nakasave siya ng 5 months. Na imbis pagtatrabahuan pa niya ng 6 months, dito kinita niya 1 month. No? At hindi lang po yan, syempre yung kapatid ko. No? Driver po yan dito sa Cagayan de Oro City. No? Si Paul Janinze, kapatid ko po yan. And part-time, no? Part-time ginagawa. In 3 days, kumita po siya ng 7,862. 7,862 part-time. Sa 1 week, 2 beses lang ginagawa. Kung kayo, 1 to 2 hours. Ito, every week, 2 beses o 3 beses lang ginagawa, pero kumikita pa rin. No? Ito pa, no? Half sister ko po ito, na dati, ako po yung nagbibigay ng pambaon. Pero sabi ko, sige, tulungan kita makapag-avail ng account ID number na to, or makapasok sa system. Ngayon po, hindi na po nanghihingi ng pangbaon. Kasi po, may sarili na siyang income. Isang beses lang ako tumulong,
lifetime po niya pinapakinabangan. And siya na po yung nagbibigay ng pang-snack ng lilibre sa akin ngayon, yung kapatid ko na to. Student dito sa Cagayan de Oro City na USTP College and isang architect, engineer architect po yan yung course po niya. And ngayon, kumikita po to ng 2 weeks or 1 week ng 11 to 15 to 20,000 every 2 weeks dito sa system natin. Hindi iniwan yung pag-aaral, pinagsabay lang. No? Eto pa, no? One of my business partner natin, baka isa ka sa mga isa to sa sponsor mo, no? Si Coach Julian Pasculado, nag-start 19 years old, pero dito bago yung buhay at gumanda yung buhay ngayon. 1 year pa lang po siya dito, pero grabe yung transformation, no? Sino ba naman mag-aakala na isang 19 years old na kumikita ngayon ng 100,000 plus a month yung kinikita, no? And ito pa, meron tayong business partner dito na naging part sa system na si Leslie, na isang dentistry graduate na kumita in 2 days, no, 34,000. And ito si Raymond, isang crew, kumita lang naman ng 11,445 pesos in 1 week. So ibig sabihin, nagtrabaho ng crew, part-time this system po natin. And ito pa, isa sa mga pinaka-pogi na business partner natin. Ayan. So kami po yung magkatabi. Ako po yung nakabike noon. Si Coach Milboy naman, ayan, nagkita kasi kami niyan. And kasi nga, nag-how lang din siya sa akin noon. Actually, bago pa din po ako nag-start sa system na yan, sabi niya sa akin, Coach Sir J. Mark, kung legit ka po talaga, kasi taga-Cagayan na din siya eh. So, sabi niya, magkita tayo. So, yun nga, nagkita kami sa highway. So, nag-bike lang po ako. So, nag-start din po siya sa inyo, tulad sa inyo na nag-partial. Nag-partial na din tulad sa inyo. Actually po, meron po siyang pwesto or tinatawag na negosyo dito sa Cagayan de Oro sa may market. And eto, nag-how lang din noon. Na-meet ko lang online. Pero ito yung naging resulta ngayon. 1 year, almost 9 months o 7 months ginawa yung business, and yan po yung nangyari. Dito na po nabili yung first brand new car niya na Toyota Wigo, no? So tignan mo naman nung nag-start po siya, nagmotor lang po yan. So sabi na nagmotor lang po yan, no? Nakasakay pa ako sa motor niyan dati. May pinuntahan kami papunta sa sumabay ako sa kanya papunta sa bahay nila. Nahuli pa kami ng pulis. No, pero grabe yung experience namin doon. Ako kinabahan din ako kasi yung 3,000 yung nabayaran namin doon, no? And tignan mo naman ngayon, no? So naniniwala siya sa sarili niya na kaya na maging successful. Hindi kami magkakilala personally, pero naging instrument po tayo na makuha din yung pangarap niya, no? And hindi lang po yan. Isa sa mga natulungan natin ito si Coach Mia, no, na taga Bacolod, and ngayon nandyan po yan sa Tagaytay, and nag-part-time, kumita din po yan ng 9,000 in 1 week, no? Kasambahay lang po yung trabaho niya. No, ito sa mga client po na naghawlan din tulad sa atin pero mga ibang bansa. Ito si Mia, ito si Sarah, ito naman isang African na talagang yung income nila umattend 3 months income nila, yun yung pinambili nila ng ticket para mapunta dito sa Pilipinas sa Makati sa event at magkita po kami, no? So tignan mo naman, no? Naghawlan din po sa atin yan online, no? Next po natin, syempre tayo hindi magpapahuli, no? So actually yung sahod ko po dati is nasa 300 pesos lang a day, pero sino ba naman mag-aakala na pwede ko kitain yung 98,000 within 20 days. And the next after 3 months, naging 520,000 yung kinita ko within 3 months dahil sa system na to. No? So kung sabaga ako din dati, hindi din ako makapaniwala sa sarili ko na kaya ko ba talaga. Pero sabi nga na pag ang isang bagay na master mo, pag isang bagay consistent mo ginagawa, magkakaroon ka din ng resulta. Sabi ko, ang sipag ko nga sa trabaho ko dati, yung boss ko lang yung mayaman. Paano naman ako? Eto pa kaya na pwede mabago yung buhay at ng pamilya ko? Bakit hindi ko ibigay yung lahat ng sipag ko dito? Na ang tanong,
kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon, sobrang sipag mo sa trabaho mo, bakit hindi mo ibigay yung pinaka-the best na effort mo sa pwede mabago yung buhay mo? Sa trabaho, sabi ko nga dati, hindi nga ako nagduda sa trabaho ko na walang nangyari sa akin, 3 years na ako nagtatrabaho din doon. Ito pa kaya, 1 year lang, no? So, ang sabi ko nga sa isip ko dati, ang pinaka-scam po yung trabaho. Kasi trabaho ako ng trabaho, kahit tumambling man ako, fix pa rin talaga yung sahod ko at 3 years nga baon pa rin sa utang. Sino yung relate dyan na baon sa utang? Or nagkautang-utang pa rin, no? Kahit sobrang sipag ng trabaho. Ayan, no? Ito, isa sa mga natulungan natin, naghaw lang din. Kos Aleja Ampa, isang OFW from Saudi. Within 4 months, kumita po ng 108,700 part-time. 1 hour a day lang. Gumigising po ako nito ng 4 a.m. kasi advance po sila ng 5 hours. Advance po tayo ng 5 hours. Alas 12 sa kanila, yan po yung time na matatapos po yung trabaho niya. Ginagawa niya part-time, ginaguide ko po siya. In 4 months, kumita ng 108,700, no? So, hindi lang po yan, no? Ito from Saudi Damam, si Coach Roxanne Agapay na kumita ng 66,000 within 2 months. Part-time lang din, no? Kaya nakita yung mukha ko. Yan, ito, one of the business partner natin, si Coach John Baldon, no? Isang student dropout. Actually, nakita yung opportunity na to, isang estudyante, nagustuhan, ginawa ng paraan. Sabi niya gusto niya mag-full payment para makapag-start siya. Alam mo yung ginawa niya dahil wala siyang kapera-pera, binenta na yung libro ng ate niya. Galit na galit yung nanay niya. No, sabi ng nanay niya, ba't ka pa mangangarap? Mahirap nga tayo. No? Pero yun nga, dahil sa tigas ng ulo niya, ginawa niya ng paraan. Sineryoso, pinatigil siya ng pag-aaral ng nanay niya kasi kung ano-ano na daw pinasok. Pero ito yung naging resulta niya after 1 year. No? After 1 year, no? Yan po yung naging resulta. Alam mo, sabi ng nanay niya, anak, buti na lang hindi ka nakinig sa akin noon. Kaya nabago yung buhay din nila ngayon, no? Yan, ito po. So, advantage of easy online business. The business is the new normal, no? So, ito yung isa sa mga ginagawa natin ngayon online. And number 2, requirements. Ang pinaka-requirements dito, kung may pangarap ka ba? Yun lang, di ba? Kasi kahit anong sipag mo, kung wala ka ng pangarap, baka hindi to para sa'yo. Pero kung may pangarap ka, talagang gusto mo i-achieve yan, why not ito yung pinakaunang step mo na sisimulan para trabahuin yung pangarap mo. Number 3, kikita ka gamit ang Facebook, IG, TikTok, and other social media platforms. And you are own boss. Bakit ikaw yung boss? Number 1, hawak mo oras mo dito. No? And number 5, you have mentors and coaches to guide you step by step. Number 6, establish proven and effective system and home base. Kahit wala ka pang ligo, kahit wala ka pang tulog, pwede mong gawin. Number 8, copy-paste business can be part-time o full-time. Bakit yung mga tools natin naka-ready na po? Pwede ka kumita ng 6-digit or even 7-digit in 1 month. No? Sa ako nga, sa trabaho ko walang malang digit. No? And ito yung isa sa nakapagpagising sa akin. Ang tagal ko na nagtatrabaho ko, pag may sweldo ako, nagbabayad ako sa mga bills, sa bayarin ng boarding house, sa mga utang. Yun nga, karamihan pag na-short pa, mangungutang, para makabayad sa utang, ano gagawin? Magtatrabaho ulit. So yan po yung cycle ng buhay ko dati. Tinatawag natin na rat race na trabaho, sweldo, bayad sa bills, pag na-short, utang, trabaho ulit. So sabi ko, walang nangyayari sa buhay ko, pero yung edad ko pataas. Walang nangyayari sa iyo ngayon, baka ikaw matagal ka na nagtatrabaho, walang nangyayari, pero yung edad mo pataas. Di ba? Akala mo lang walang nangyayari, meron. No? And tips, you need to decide now. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kahit sobrang hirap na hirap ka ngayon, mayaman ka man ngayon o mahirap, may trabaho ka man o wala, estudyante ka man o negosyante, kailangan mo mag-decide. Nasa iyo yung desisyon, wala sa amin. And
Number 2, pag nakapag-decide ka na, kailangan mag-take action ka. Useless yung nagdi-decide ka pero wala kang take action. Number 2, kailangan mag-take action. Now, alam mo, ginawa ko dati, no, sabi ko wala akong pera, pero gusto ko maka-join o makapag-start dito. Alam mo, ginawa ko, nagbenta po ako. Nagbenta po ako ng laman ng bahay. So, binenta ko po yung portable DVD ko ng worth 1,000. Sabi ko, di baling ibenta ko to, pang negosyo ko naman, no? So, binenta ko po siya. So, kulang pa rin. Ang ginawa ko po ay nangutang ako sa mga kaibigan ko. Inutangan ko ng 500, 1,000 kasi walang magpautang sa akin ng malaki agad eh. So, ginawa ko, nangutang ako 500, 150. Pati sa boss ko, nangutang ako. Hindi ko sinabi na magbi-business ako. Baka hindi ako pautangin pag sinabi ko na i-negosyo ko. No? And yung iba, nagsangla din po. And sabi nga, pag gusto talaga, merong paraan. Maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No? And why? Bakit ka ba nag-partial payment? Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nag-decide na mag-partial payment or maging part ng system na to? Ano yung isa sa reason mo? Ano yung isa sa goal mo? Ano yung isa sa pangarap mo? Bakit ka nakapag-decide na mag-partial dito? Sige, type mo nga dyan sa ating sa ating chat box. Ayan, pwede mo ma-type. Baka ikaw, tulad ka rin sa akin, no? Nag-start ako, pagod na ako sa kahirapan. Sukang-suka na ako sa kahirapan. And sabi dito, para makatulong sa pamilya, and syempre, para makuha yung mga pangarap, para makaahon. Makaahon sa kahirapan, no? Para maging successful for my family, sabi dito, magkaroon ng sariling bahay kasi nakitira lang po kami. Actually po, relate po ako dyan nung nakitira din po ako dati. Kasi kung wala akong permanent address dati, nung nakitira ka, pag lahat talaga, kahit pagod ka na, pag may papagawa sa'yo, gagawin mo pa rin and maraming adjustment, no? For another source of income, para makaahon sa buhay, no? Pagod na sa kahirapan at maraos din sa iyong pamilya, no? For my mother at makapag-aral po ulit, no? So, ibig sabihin po, isa lang yung goal natin dito, maging successful ka sa anumang plano mo, no? Ito tulad din ako sa'yo. Ito yung naging reason ko, yung family ko, pagod na ako sa kahirapan. Ito yung reason ko bakit ako nag-start agad. Talagang nung nakita ko yung opportunity na to, hindi ko pinatagal. Talagang nag-start ako kaagad. Ginawan ko ng paraan. Bakit? Di ako makatulog eh. Sobrang hirap namin. Sabi ko, ini-imagine ko yung bagay na sabi ko, nung nakita ko yung opportunity na to, ini-imagine ko na nagda-drive na ako ng kotse, na sobrang bango. Tapos may maganda na kaming bahay, may maayos na kami na higaan. Yun po yung ini-imagine ko, kaya ginawan ko po agad ng paraan. And ito nga, nung ginawan ko ng paraan, ito yung isa sa mga result natin ngayon na pinatayuan ko po ng bahay yung lola ko, no? Dahil sa system natin, no? Kasi yung lola ko ayaw na siya sa syudad tumira. So ginawa ko doon pa rin, malapit lang sa syudad pero yung hindi maingay. Pag matatanda kasi gusto ng tahimik. Ayan, no? And hindi lang po yan. Siyempre, dito, this year po, naglabas din po ako ng bagong kotse. Ano pa po yan? 3 months ago. And yan, yung motor din po. And siyempre, na pasakay ko yung lola ko, yung parents ko, yung pamilya ko. And ang sarap sa feeling na, sabi nga ng iba, pag yumaman ka daw, magiging masamang tao ka daw. Pero kung tutuusin po natin, mahirap ka man o mayaman, meron at merong masasabi yung ibang tao sa'yo. Meron at merong masasabi sa'yo. Pag mahirap ka, sasabihin nila naging pabaya ka. Pag gumanda naman buhay mo, sabihin nila naging mayabang ka. So, ibig sabihin, parang ano lang din. Hindi ako naniniwala na lahat ng naging mayaman is masama. Bakit? Marami din naman tayong kakilala na hindi naman maganda yung buhay, pero bakit ang sama ng ugali? Meron ka bang kakilala na ganyan? Meron ka ding kakilala na hindi naman mayaman pero sobrang ganda ng ugali.
Meron din tayong kakilala na mayaman pero ang yabang, sobrang ano, tapos ang sama pa ng ugali. Pero meron din tayong kilalang mayayaman na sobrang ganda ng ugali. So ibig sabihin po, nasa taas o sa baba man, meron at tao na talaga yan. Di ba? Nasa tao talaga yan. And pag naging successful ka, mas marami kang magagawa. Mas marami kang matutulungan. And yung mga bagay na hindi na-experience mo noon at ng pamilya mo, at least ikaw na-pa-experience mo sa pamilya mo. Sabi ko nga sa sarili ko mawala man yung parents ko, kunin man sila sa taas, okay lang, wala akong pinagsisisihan kasi nagawa ko yung mga bagay na gusto nila. Ang tanong, sa'yo, kailan mo sisimulan? Kaya nga sabi ko doon sa live na hindi natin control yung buhay ng parents natin. Even tayo, hindi natin control yung buhay natin. Ang trabaho hindi natatapos, pero yung trabaho kaya tayong tapusin. Di ba? So alam mo nung pinasakay, yung lola ko, yan po yung nasa likod. Unang sakay ng lola ko, hindi makapaniwala. Sabi niya, sa'yo to? Sabi ko, oo. Nagbenta ka ng shabu. So, yung lola ko po, sa buong buhay niya, sa buong angka namin, ako po yung apo at anak kasi sa kanya ako lumaki ng nagpaganda ng buhay namin. Sabi ko ako yung puputol ng sumpa ng kahirapan namin. Ang tanong ikaw, kailan mo gusto kunin yung pangarap mo? Kailan mo gusto simulan? Pag sisimulan mo yung pangarap mo, hindi pwede sa desisyon lang. Kailangan mo mag-take action. Kasi hindi everyday merong opportunity. Nagets mo po ba? Kasi dati, kung nag-doubt ako sa sarili ko na hindi ko kaya makuha yung pangarap ko kasi wala akong pera, mahirap lang kami, kung ginawa ko po yun na rason, siguro yung buhay ko ngayon, the same pa rin noon. Baka mas mahirap pa ngayon. Kung ginawa ko po yung hadlang, yung kahirapan namin para hindi ako makaangat. Pero, yung kahirapan na kawalang pera ko noon, yun po yung ginawa kong motivation na sabi ko, ito yung rason ba para mas dapat ako magsikap. Ilang beses ako umiyak sa trabaho ko na ayaw ko sana mag-duty pero kasi may sakit ako, pero pinipilit ako ng boss ko, wala akong choice. Kasi kailangan ko kumakain ako araw-araw padala ng parents ko. Nagets mo po ba? So ikaw, kailan mo gusto? Kailan mo gusto iparamdam sa pamilya mo yung mga bagay na ini-imagine mo lang? Kailan mo gusto ipa-experience sa kanila? Yung wala na sila? Bakit mo pa hihintayin na wala na sila kung hanggang nandyan pa sila ngayon, gawin mo na. Di ba? Ang pera, anytime pwede mong kitain ang pera, pwede mo gawa ng paraan. Pero yung opportunity, pag nawala, hindi mo na pwede ibalik pa. Pag yung mahal mo sa buhay, pag wala na, hindi mo na maibabalik pa. Nagets niyo po ba? Ito, sorry sa mga tinamaan, realidad po yan, no? So, dito ako nakapagbakasyon. Dito ako nakaipon ng malaking pera. Actually, nakabili po ako ng bahay ngayon. And dahil din po sa system na to. And ito pa, dito ako nakabili din ng another property. And dito tayo na-awardan sa MOA Arena. In this coming November po, awarded po tayo sa Araneta Coliseum po, no? So, hope kung nandyan ka sa Manila, pwede tayo magkita-kita sa Araneta po at isa po ako doon sa coming awarded po. Yan, no? So, sabi nga dito, don't be afraid to take risks. Mas kabahan ka kung wala kang ginawa sa buhay mo, no? Ito guys, ito yung isa sa nakapagpa-decide din sa akin na kung ikaw ngayon, 20 years old, 30 years old, 40 years old, o 50 o 60 years old, nasaan ka man dyan? Ang tanong, kailan mo gusto makuha yung pangarap mo? 20 years old o 60 years old? 30 years old or 80 years old? Kailan mo gusto makuha? And, tanong lang, survey. Sa tingin mo, saan mo mas mabilis makuha yung success mo o yung pangarap mo? Magnegosyo ka o magtatrabaho ka lang? Saan mas mabilis mo? Tingin mo makuha yung pangarap mo? Magnenegosyo ka o magtatrabaho ka lang? Sige nga, walang maling comment. Depende kung anong comment mo saan sa dalawa. Magtatrabaho ka ba or magnenegosyo ka? Sa tingin mo, ano yung mas mabilis mo makuha yung pangarap mo?
or makuha yung mga na gusto mong mga bagay. Yes, tama. Hindi ako nagkamali. Magninegosyo. And guys, naniniwala ka ba na pag nagninegosyo ka, pwede ka mag-failure, pwede ka rin mag-succeed. Dalawa lang ang option sa business. Pwede ka mag-failure, pwede ka mag-succeed. Ang tanong, ilang taon ka ngayon? I-comment mo nga dyan kung ilang taon ka. Comment kung ilang taon ka ngayon. 18, 20, 18. May 17, may 23. 30, 33, 34, running 20, 25, 33 po, 29. Ayan. Eto, what if nagtrabaho ka sa buong buhay mo? Nagtrabaho ka ha, tapos yung retirement fee mo at the age of 60, para hindi maubos yung retirement fee mo, anong gagawin mo? Wala ka ng trabaho, 60 years old ka na. Para hindi maubos yung pera mo, ano yung gagawin mo? Sige, comment ka nga dyan. Paano kung nag-retire ka na, tapos 60 years old, matanda ka na, tapos para hindi maubos yung pera mo, anong gagawin mo? Magninegosyo. Paano kung at the age of 60, nagnegosyo ka, na failure, naubos lahat ng pera mo? Ilang taon ka na 61? May chance ka pa ba bumalik sa trabaho? Wala na. Bakit? May edad ka na eh. Di ba? Paano naman at the age of 61, naging successful ka, yumaman ka? Nakapag-travel ka, meron kang kotse, na-enjoy mo lahat. Pero ang tanong, may enjoy mo ba talaga lahat? Pumunta ka ng Boracay, wala na. Hindi ka na makatakbo ng malakas. Pumunta ka sa Korea, sobrang lamig na. Nagets mo ba? Now, same lang. Pwede ka mag-succeed, pwede ka mag-failure. Now, paano kung sa edad mo ngayon, nag-start ka mag-business? What is 19 years old ka? Naging successful ka, na failure ka after 1 year at the age of 20. May chance ka bumangon? Meron. Bakit? 20 years old ka pa eh. Eh paano naman kung at the age of after 1 year, yumaman ka, gumanda buhay mo? 20 years old ka pa lang, successful ka na. Maaga mo may enjoy yung bakasyon, yung mga pangarap na gusto mong kunin, maaga mong na-enjoy. In mas maganda, bata ka pa, malakas ka pa, na-enjoy mo na yung mga bagay na gusto mo. Nagets mo ba? No? So, ito, actually, I'm done. So, ito, balik ko lang. Depende sa'yo kung kailan mo sisimulan. Kung magsisimula ka next year, bakit pa next year kung pwede naman this year? Kung magsisimula ka next month, bakit pa next month kung pwede naman this month? Kung magsisimula ka next week, bakit pa next week kung pwede naman this week? Kung magsisimula ka bukas, bakit di pa ngayon na pwede naman ngayon? So, depende kung kailan mo gusto kunin yung goal at result mo, na depende sa decision mo. No? So, actually, tapos na po ako. Meron akong game plan. Mentor, paano kung nangyari, ginawan ko ng paraan, tapos, nag-start na ako, nag-module of training na ako, naka-full payment ako, ginawan ko ng paraan, ngayon, ano yung mangyayari sa akin? Number 1, ito yung isa sa game plan natin. Ano yung mangyayari sa'yo? Ano ngayon? October, November, December. Meron tayong 3 months. 3 months. Now, ang gagawin mo, mag-module 2 ka muna after mo nito. Pag nakapaggawan mo na para na, makapag-full payment ka, after mo mag-module 2, magsiset ka na ng client. Kasi doon sa mga module natin, ituturo na po yun doon lahat ng mga tools at kailangan mo. And after po niyan, magsiset ka na ng client. And nakaset ka ng 4 na nag-avail sa system, meron kang 7,600 in 1 month by October. Malaking tulong na ba sa'yo? Na nag-training ka pa lang, nag-module ka pa lang, plus may mag-avail sa'yo na 4, malaking tulong na ba? Na kumita ka ng 7,600? Yes! Malaking tulong na po yan. Next! Yung 4 na yan, magsiset appointment din po yan. Dahil tapos na sila mag-module, may nag-avail sa kanila na client. After 2 months, pag-avail ng client nila, ikaw, meron ding papasok sa account mo na 14,400.
Yung apat-apat na batch na pumasok, mag-module din po yan, mag-set ng client. The third month, merong aakyat sa'yo na 57,600. Magsiset, magmo-module. The fourth month, meron kang 230,400. Ang total kikitain mo within 4 months, meron kang 310,000 na total income na papasok sa account mo. Malaking tulong na ba within 4 months? Ilang 4 months na dumaan sa'yo na walang nangyari? Ang dami na. Magkano pinang-start mo? 10,500 lang, pero yung pwedeng kapalit sa'yo in the future, ganun kalaki. Di ba? So kung sa baga, hindi mo kailangan ng maraming client, ikaw muna, tapos mag-module, i-train ka, bibigyan ka ng mga tools, kasi yung client na mismo, yung lalapit sa'yo. No? So guys, 310,000, marami ka na pwedeng gawin. And imagine mo, hindi lang po yan. 4 months pa lang po yan. Paano naman yung the next month na mga mangyari? Hindi na uubos yung buwan. No? So, finish what you start and see you at the top. No? So anyway, tapos na po ako. And yun nga, ang pangarap natin, wala sa kaibigan natin, wala sa kaibigan natin, nasa ipanungsin. Kasi yung no? Kung bakit WhatsApp pero aso nga dito tulad sa akin. Basta sabi ko nga na wag mong tignan yung sitwasyon mo ngayon. Wag mo i-judge yung sarili mo na hanggang dyan ka na lang. No? Kasi hindi mo alam kung gaano kaganda yung pwede mangyari sa in the future. Ako, nung nag-start lang ako, pagod na ako sa kahirapan. Sabi ko, uwi, trabaho, talagang umiikot lang yung buhay ko sa trabaho. Nung kumita na po ako, nag-full-time na ako sa business, alam mo, doon ko na-realize, ang sarap pala mabuhay sa mundong to nang yung hindi ka nakakadena. Yung hindi ka nakakadena sa trabaho mo. No? Ang sarap ng ganong buhay. So yun lang po, call po kayo right away sa sponsor nyo after dito, sa mga qualifiers po, kasi merong good news po yung sponsor nyo. Merong ibibigay na promo yung sponsor nyo dito ngayon, no? So, video ko lang po lahat ng sponsor nyo after po para mabigyan kayo ng special promo. So, yun lang po. Congrats and God bless po sa inyong lahat. So, see you po sa mga Module 2 training natin, sa mga mag-qualify po sa next topic natin for Module 2. So, yun lang. God bless and ingat po kayo lahat dyan. Ayan. So, picture muna tayo para meron tayong souvenir. Picture tayo. Open camera. Okay, unang page tayo. Ngiti kayo. Ano nga po? Ayan. Ha? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Ayan. Next page tayo. Okay, next page. Dito lang din. Ang hindi na-stop. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Take me higher, see the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Bye-bye. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Fire, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our
us. Every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game.